Tiniyak ng bansang Australia na mananatili itong kaalyado ng Pilipinas kasabay ng pagdiriwang ng ika-70 taong anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. May ulat si Eunice Monte. Ayon sa kasabihan, mas tumitibay ang relasyon kapag mayroong magandang ugnayan at malalim na pagkakaintindihan. Sa katatapos lamang ng ika-70 taong anibersaryo ng tumitibay at diplomatikong relasyon ng Pilipinas at ng Australia, kitang-kita ang mas matatag na pagsasama at pangmatagaling relasyon ng dalawang bansa. Sa katunayan, si Australian Ambassador to the Philippines Amanda Gorley mismo ang nagpahayag ng kanyang pasasalamat at pagkilala sa magandang samahan ng nasabing bansa. Aniya, mananatiling kaalyado ng Pilipinas ang Australia lalo pat pareho itong kabahagi at kaisa sa ASEAN. Dagdag pa niya, suportado nito ang Pilipinas lalo pat dito sa ating bansa gaganapin ang ASEAN meeting sa susunod na taon. Magandang pangitain umano ito sa mas marami pang pagsasamahan at pagtutulungan ng dalawang bansa. Australia, of course, is a strategic partner of ASEAN, and we are looking forward to strong collaboration with the Philippines as chair in the year ahead. Bukod sa photo exhibit at mga Australian VIP guests, napuno rin ang kasiyahan ng lugar matapos ipamalas ang galing ng ilan sa mga Australian world-class performers. Present din sa pagdiriwang si Executive Secretary Salvador Melchaldea na nagpahayag ng mas pinag-iting na bilateral cooperation ng dalawang bansa. Narito rin sa bansa sa pangalawang pagkakataon ang chairperson ng Australian ASEAN Council at ang CEO ng Blackmores na si Ms. Christine Holgate. Aniya, isa sa mga pagtutuunan ng pansin sa ASEAN ay ang pagpapabudi ng kalidad ng edukasyon at ang malayang kalakalan sa pagitan ng Australia at ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Our role is to really work with the 10 member countries of the ASEAN region and look for people-to-people linkages to help build trade and prosperity between our countries. Kanya ring nabanggit na suportado nila ang Pangulong Rodrigo Duterte sa laban nito sa kriminalidad at droga na siyang nagpapahirap sa bansa. Samantala, ayon naman sa kalihim, tinatayag nasa 250,000 na ang Pilipinong naninirahan sa Australia. Patunay lamang na hindi nagkakalayo ang kultura ng dalawang bansa. Maganda umano itong senyales na marami pang nag-aantay sa mga Pilipinong nais manirahan at magtrabaho sa Australia. We've got some fantastic things for tourism and for food and diversity that the Filipino people should really understand that they'd be very welcome in our country. Matatanda ang una nagkaroon ng formal na relasyon ng dalawang bansa noong Mayo 22 nang magbukas sa Maynila ang Consulate General taong 1946. Ito rin ang petsa na naging basehan ng Philippine-Australia Friendship Day. Ang naturang pagdiriwang ng first 70 years ay hindi lamang isang selebrasyon, kundi isang pagpapatunay ng mahaba at matatag na samahan sa pagitan ng Australia at ng Pilipinas. Para sa PTV News, Eunice Monte.